Pinatay ni Dante ang sariling asawa para sa perang siguro. Habang nalulunod si Nerissa sa dagat, nagdiriwang si Dante at ang kabit niyang si Clara. "Mamatay ka na, Nerissa," ang walang awang sigaw ni Dante. Ngunit hindi namatay si Nerissa. Nagbalik siya bilang si Narin Arambulo, ang mayayamang tagapagmana. Dudurugin niya ang mga nagkanulo sa kanya gamit ang katarungan. Maipaghihigan tikaya niya ang sarili nang hindi nawawala ang busilak na pusos. Dapat nang mamatay si Nerissa para makuha natin ang siguro, Dante. Walang silbi ang babaeng yan sa bahay na ito. Napatigil ang mga hakbang ni Nerissa sa labas ng pintuan ng kusina. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Sabaw na puyat niyang iniluto mula pa noong 1:00 ng madaling araw dahil sa reklamo ni Minda na masakit ang tiyan nito. Ang usok ng sabaw na nagdadala ng amoy ng luya at ng sarili niyang pagmamahal ay tila naging lason na sumampal sa kanyang muka. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Nanikip ang kanyang dibdib sa paraang tila may dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa mawalan siya ng hangin. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata sapagkat ang matinding sakit ay hindi humihiyal. Ito ay kumakain ng tahimik sa kaibuturan ng kaluluwa. Bawat ugat sa kanyang leeg ay nanigas habang pinipigilan niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang mangkok na hawak niya, napikit mata niyang iningatan ng ilang taon upang mapaglingkuran ang pamilya ng kanyang asawa, ay biglang bumigat tulad ng isang batong, pumatay sa kanyang mga pangarap. Tunay nga bang ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay ang mismong hahawi sa daan ng aking sariling libingan, ang bulong ng kanyang nawawasak na diwa sa gitna ng nakatutuling katahimikan? Lumutang ang mabibigat na hakbang mula sa silid. Lumabas si Dante, nakasimangot ang muka at malamig ang mga matang tumitik kay Nerissa na nakatayo pa rin sa pintuan. "Bakit nakatayo ka dyan na parang tuod, Nerissa, nasaan ang pagkain?" Ang sigaw ni Dante. Ang boses ay puno ng put at kawalan ng paggalang. "Kahit kailan talaga napakabagal mo, wala ka nang naidulot na maganda sa buhay ko. Hindi ka na nga makapanganak, pabigat ka pa sa bahay na ito." Lumabas din si Minda mula sa kwarto. Inaayos ang kanyang kumikislap na gintong kwintas, isang kwintas na nabili gamit ang perang buwan-buwang ipinagpapatak-patak ni Nerissa mula sa kanyang pagtitinda ng kakanin. "Tingnan mo yang asawa mo, Dante." Ang hirit ni Minda na may halong pang-ainsulto at pang-inggibabaw. "Araw-araw na lang ay aksaya sa kuryente at pagkain. Kung hindi dahil sa aming pagpapatira sa iyo rito nung mawala ang pamilya mo saan ka pupulutin, utang mo sa amin ang buhay mo, Nerissa." Tahimik na inilapag ni Nerissa ang mangkok sa mesa. Ang bawat galaw niya ay parang sa isang taong unti-unting namamatay sa loob. Yumuko siya upang kukunin ang jacket ni Dante na nahulog sa sahig mula sa sofa. Habang inaangat niya ang jacket, may nalaglag na 2 papel mula sa bulsa nito. Unang papel, isang resibo mula sa mamahaling paggawaan ng alahas para sa isang diamanteng singsing na may nakasulat na pangalan ng tatanggap para kay Clara, ang aking iisang pag-ibig. Pangalawang papel, isang kontrata ng life insurance policy. Nakatala doon ang pangalan ni Nerissa bilang ang insured at si Dante ang solong beneficiary. Ang halaga ng benepisyo, 10 milyong piso sa oras ng kanyang aksidenteng pagkamatay sa dagat. Sumikip ang lalamunan ni Nerissa. Tumingala siya at nakita ang malamig na titig ni Dante. "Magbihis ka, Nerissa," ang utos ni Dante habang pilit na ngumingiti ng may itinagong lihim na pagnanasa. "Sumama ka sa akin sa pantalan na yung gabi. Maglalayag tayo sa dagat. Sabi ng nanay, kailangan natin ng oras na 2 lang tayo upang maayos ang ating pagsasama." Tumingin si Nerissa sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang yon na minsang nang akong iingatan siya magpakailanman, ay naglalaman na ngayon ng anino ng kamatayan. Alam ni Nerissa na ang paglayag na ito ay ang bitag na inihanda para sa kanya. Ngunit habang nakatitig siya sa kontrata ng siguro sa kanyang hawak na kamay, naramdaman niya ang isang lamig na tumagos sa kanyang mga buto. "Bakit ka tumatangi?" ang tanong ni Dante na may kasamang paghawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang mga daliri nito ay baon sa kanyang balat. "Ito na ang pagkakataon para patunayan mo na mahal mo ako. Sasama ka, hindi ba?"
Tumingin si Nerissa sa kadiliman, sa labas ng bintana, kung saan humahagupit ang malamig na hangin mula sa dagat. Ang kanyang puso ay nawasak na sa libu-libong piraso, at ang kanyang katahimikan ay naging natatanging saksak ng dusa sa gabi ng kanyang hatol. Ang madilim na dagat ay tila isang malaking libingan na naghihintay sa kanyang biktima. Sa gitna ng kawalan, unti-unting namatay ang tunog ng makina ng maliit na bangka. Ang katahimikan ng gabi ay pinalitan ng hampas ng malamig na alon sa gilid ng kahoy. Mula sa pinto ng maliit na silid, sa ilalim ng bangka, lumabas si Clara. Nakasandales ito ng mamahalin, nakasando ng sutla at hawak ang kontrata ng seguro na may pangalan ni Nerissa. Napakadali mo talagang lokohin, Nerissa. Ang pambubuska ni Clara habang humahagihik sa gitna ng hangin. Akalain mo ba na manganiwala ka na maglale kayo ni Dante para sa pag-ibig tang-a ka talaga hanggang sa huli? Nakatitig si Nerissa sa babaeng pumasok sa kanyang tahanan bilang kaibigan, ngunit ngayon ay nakatayo sa tabi na kanyang asawa tulad ng isang ahas na handang manuklaw. Tumingin siya kay Dante. Ang mga kamay ni Nerissa ay nanginginig sa matinding lamig at matinding takot. Dante! Ang gulong ni Nerissa, ang boses ay naputol ng bara sa kanyang lalamunan. Inalagaan kita nung wala kang kahit ano. Ipinagpalit ko ang sarili kong pangarap para lang mabuhay ang pamilya mo. Bakit, Dante? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Lumapit si Dante walang ni isang patak ng awa sa kanyang mga mata. Hawak ng kanyang mga kamay ang balikat ni Nerissa, ngunit hindi upang yakapin ito, kundi upang ilapit sa gilid ng bangka. Sapagkat hindi ka na kailangan sa buhay ko, Nerissa. Ang malamig na sagot ni Dante, habang pilit na inilalapit ang mukha rito. Ang 10 milyong piso ng siguro mo ang magbibigay sa amin ni Clara ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Sa isang malakas na pagtulak mula sa mga bisig ni Dante, nawala ng balanse si Nerissa. Nahulog ang kanyang katawan sa malamig at malalim na tubig ng dagat. Pumasok ang maalat na tubig sa kanyang ilong at bibig. Lumububog si Nerissa sa kadiliman ng karagatan. Sa gitna ng kawalan ng hangin at paninikip ng kanyang dibdib, ang kanyang kanang kamay ay pikit-matang kumapit sa lumang gintong kwintas na nakasabit sa kanyang leeg ang iisang pamanang iniwan ng kanyang namatay na ina noong siya ay bata pa. Ina, tulungan mo ako. Ang tahimik na daing ng kanyang puso, habang pumipiglas ang kanyang katawan laban sa hatak ng ilalim. Ayokong mamatay ng ganito. Ayokong magwagi ang kanilang kasamaan. Sa huling patak ng kanyang lakas, pumagaspas ang kanyang mga kamay patungo sa ibabaw. Lumabas ang kanyang ulo sa tubig, humihingal at lumalaban para sa bawat hininga. Nakakita siya ng isang piraso ng nakalutang na troso mula sa lumang floating dock na naanod. Yumakap si Nerissa sa kahoy ng buong lakas, ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa basang balat ng troso. Sa malayo nakita niya ang ilaw ng bangka ni na Dante, na mabilis na lumalayo, naiiwan siyang mag-isa sa gitna ng madilim at malavak na karagatan. Ang galit na pinalitan ang kanyang takot ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ang bawat hampas ng malamig na alon ay hindi na nagdala ng takot sa kamatayan, kundi ng isang matinding pangako ng pagbabalik. Habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga kamay sa pagkapit at lumalabo ang kanyang paningin, may napansin siyang isang malaking anino sa malayo. Isang napakalaking barko ang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa gitna ng dilim, kumislap ang isang malaking gintong, simbolo ng agila na nakatatak sa gilid ng barko. Bumigat ang mga talukap ng mata ni Nerissa. Nawalan siya ng malay, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nadadala ng alon patungo sa ilalim ng higanting anino. Hawak pa rin ang gintong kwintas na nag-aagaw buhay sa lambong ng gabi. Ang liwanag ng mga searchlight ay sumugat sa madilim na ibabaw ng dagat. Mula sa gilid ng dambuhalang yate ng pamilya Arambulo, mabilis na ibinaba ng mga tauhan ng isang lifesaver upang hulahin ang basang-basa at halos wala ng hiningang katawan ni Nerissa mula sa pagkakayakap sa basang troso. Ang kanyang balat ay kasing putla ng papel at ang kanyang labi ay kulay ube na dahil sa matinding lamig ng gabi. Sa loob ng medical room ng yate, dinala ang katawan ni Nerissa upang bigyan ng paunang lunas. Habang tinatanggal ng doktor ang kanyang mga basang damit,
Lumapit ang matandang si Don Hector Arambulo, ang may-ari ng yate. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matandang lungkot. Biglang natigilan ng matanda nang dumapo ang kanyang tingin sa nakasabit sa leeg ni Nerissa, isang lumang gintong kwintas na may disenyo ng maliit na gintong agila at may nakaukit na maliit na titik na A. Ang kwintas na ito, ang nanginginig na bulong ni Don Hector, ang kanyang mga kamay ay biglang nanghina habang dahan-dahang hinahawakan ang gintong metal. Ito ang kwintas na ibinigay ko sa aking nawawalang anak bago siya pumanaw. Ito ang kwintas ng aking nawawalang apo. Lumipas ang 2 araw ng walang malay na pagtulog. Nagising si Nerissa sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamarangyang ospital sa Maynila. Ang amoy ng antiseptic at ang banayad na tunog ng monitor ng puso ang sumalubong sa kanyang pagbabalik malay. Bigla siyang napabangon, ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang leeg habang sumisigaw ng pangalan ni Dante sa gitna ng takot. "Huwag kang matakot, Ija." Ang banayad na boses ng isang matandang lalaki ang pumawi sa kanyang takot. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama si Don Hector kasama ang isang abogadong nakasuot ng formal na kasuotan. Tumingin si Nerissa sa kanila nang may pagdududa at pangamba, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa trauma ng gabing itinulak siya sa dagat. "Nasa ligtas kang lugar." Ang pagpapatuloy ni Don Hector habang dahan-dahang umuupo sa tabi ng kanyang kama. "Ako si Don Hector Arambulo, at ayon sa resulta ng pagsusuri sa iyong DNA at sa kwintas na suot mo, ikaw ang aking matagal nang nawawalang apo. Ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Arambulo." Napatitig si Nerissa sa dokumentong hawak ng abogado. Nakasulat doon ang mga numero at ang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Ang babaeng buong buhay na nagtiis ng hirap, nagbenta ng kakanin sa kalsada, at inalipusta ng kanyang biyenan, ay ang kaisa-isang apo ng pinakamayamang pamilya sa bansa. "Tinangka akong patayin ng aking asawa." Ang basag na tinig ni Nerissa, habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak sa kanyang mga pisingi. "Ipinagpalit niya ang buhay ko para sa insurance money. Inalagaan ko sila, Don Hector. Ibinigay ko ang lahat, ngunit itinapon nila ako na parang basura sa dagat." Lumapit ang matandang si Don Hector at marahan niyang niyakap si Nerissa. Ang kanyang sariling mga luha ay pumatak sa balikat ng kanyang apo. "Patawarin mo ako, apo ko." Ang hikbi ng matanda habang hinahawakan ng mahigpit ang nanginginig nitong kamay. "Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang magdusa ng napakatagal sa kamay ng mga halimaw na iyon. Ngunit ipinapangako ko sa iyo sa ngalan ng iyong namatay na ina, hinding-hindi ko nahahayaang may humawak muli sa iyong buhok para saktan ka. Ang buong kapangyarihan ng pamilya Arambulo ay nasa likod mo ngayon." Tumingin si Nerissa sa salamin na nakasabit sa dingding ng ospital. Ang kanyang mukha ay may marka pa rin ng hirap, ngunit sa kanyang mga mata ay wala na ang takot ng isang biktima. May isang bagong apoy na sumiklab sa kanyang kaluluwa. Patay na si Nerissa. Ang bulong niya sa sarili habang tinatanggal ang kanyang lumang dapit pambahay at hinahawakan ang malambot at mamahaling sutlang kasuotan na inihanda para sa kanya. "Ako na si Narin Arambulo, at babawiin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa aking buhay." Sa loob ng barangay hall, nagtakip ng mukha si Dante habang pilit na nagpapalabas ng luha sa harap ng kapitan ng barangay. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa kunwaring hagulgol habang inuulat ang aksidente sa dagat. "Kapitan, ginawa ko po ang lahat." Ang hikbi ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang pag-arte. Napakalakas ng hangin, bigla na lang siyang nadulas at nahulog sa tubig. "Hindi ko siya nagawang iligtas." Tumango ang matandang kapitan nang may lungkot tinatapik ang balikat ni Dante nang walang kamalay-malay sa masamang lihim sa likod ng mga peking luha na yon. Samantanta sa loob ng maliit na bahay ni Nerissa, walang bakas ng lamay o kalungkutan. Masayang binubuksan ni Minda ang lumang aparador ni Nerissa habang itinapon ang mga lumang damit nito sa sahig upang maghanap ng anumang may halaga. Sa tabi niya nakaupo si Clara. Sa sopa sinusukat ang lumang singsing na ginto na itinago ni Nerissa sa ilalim ng kutsyon. "Aba Dante,
Ang bungad ni Minda nang pumasok si Dante sa bahay. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at walang anumang bakas ng paggalang sa namatay. Nakaayos na ba ang ulat sa barangay? Kailan natin makukuha ang 10 milyong piso ng seguro? Gusto ko nang lumipat sa subdivision. Sawang-sawa na ako sa mabahong amoy ng eskinata na ito. Huwag kang mainip, Tita Minda. Ang sagot ni Clara habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. Kapag nakuha na natin ang pera, bibili tayo ng bagong kotse at iiwan na natin ang lumang buhay na ito. Nabalot ng tensyon ang silid nang marinig ang banayad na katok sa pinto. Binuksan ito ni Minda at nakita si Manang Fe ang matandang kapitbahay na matagal nang nagmamalasakit kay Nerissa. Hawak ni Manang Fe ang isang basong may kandila at ilang bulaklak ng kalachuchi. Minda, narinig ko ang balita kay Nerissa. Ang umiiyak na sabi ni Manang Fe. Napakabuting bata ni Nerissa. Paano nangyari ang ganitong trahedya? Pinaikot ni Minda ang kanyang mga mata at hinarangan ang pintuan ng may kabastusan. Huwag kang ang magdala ng kamalasan dito, Fe. Ang singhal ni Minda. Kung makikiramay ka lang para makahingi ng pera, umalis ka na, walang halaga ang kandila mo rito. At huwag mo ngang banggitin ang pangalan ng baog na yon. Patay na siya, kaya huwag mo nang gawing drama. Sinarado ni Minda ang pinto, nan malakas iniwan si Manang Fe sa labas ng eskinita. Sa kabila ng bastos na pagtrato, hindi umalis si Manang Fe nang walang pag-aalay para sa bata. Tahimik siyang umupo sa gilid ng lumang baitang ng pintuan ni Nerissa. Inilapag niya ang kandila sa semento, sinindihan ito at maingat na inayos ang mga puting bulaklak sa tabi ng apoy. Ang bawat luha ni Manang Fe ay pumatak sa malamig na sahig habang binubulong ang panalangin para sa kaluluwa ng batang itinuring niyang sariling anak. Bumalik si Dante sa sala habang hawak ang kanyang cellphone na biglang tumunog. Agad niya itong sinagot, umaasa na ito na ang balita tungkol sa milyon-milyong piso ng siguro. Hello? Yes, ako si Dante. Ang asawa ni Nerissa, ang sabi niya ng may kaba at sabik. Ngunit ang boses ng ahente sa kabilang linya ay malamig at formal. Mr. Dante, nais po naming ipabatid ng inyong insurance claim ay kasalukuyang nakahold. Dahil walang natagpo ang bangkay sa dagat, magsasagawa ang aming kumpanya ng masusing investigasyon bago ilabas ang anumang pondo. Makakatanggap po kayo ng sulat mula sa aming legal department. Nanlamig ang mukha ni Dante. Ibinaba niya ang telepo habang nanginginig ang kanyang labi. Anong sabi? Ang tanong ni Minda, ang kanyang mukha ay biglang napuno ng galit. Bakit walang pera? Paano na ang mga utang natin sa loan sharks? Naka-hold, ang bulong ni Dante. Kailangan daw ng investigasyon dahil walang bangkay. Ano? Ang sigaw ni Clara. Tumayo mula sa sopa at hinarap si Dante. Sabi mo maayos ang lahat. Paano ko babayaran ang mga in-order kong bagong bag? Dante, ayokong maghirap kasama mo. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, may narinig silang banayad na kalusko sa ilalim ng pinto. May nag-urong ng isang puting sobre mula sa labas. Lumapit si Dante at pinulot ang sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit sa kanang bahagi nito ay may nakatatak na isang gintong agila, ang eksaktong disenyo ng agila na nakita sa kwintas ni Nerissa. Dahan-dahang binuksan ni Dante ang sobre at inilabas ang laman. Ito ay isang malinaw na larawan-larawan ng gabi sa dagat kung saan malinaw na makikita ang anino ni Dante habang itinutulak ang isang babae pababa sa tubig. Nabitawan ni Dante ang larawan sa sahig habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot habang nakatitig sa ebidensya ng kanyang sariling krimen. Ang silid ng pagpupulong sa mansyon ng mga Arambulo ay napuno ng mga tumpok ng mga dokumentong pinansyal at mga aklat ng pamamahala. Sa loob ng 3 buwan, hindi pinahintulutan ni Nerissa ang kanyang sarili na umiyak o manghina. Sa ilalim ng pagtuturo ng mga pinakamahusay na pribadong guro, pinag-aralan niya kung paano magsalita ng may otoridad, kung paano suriin ang mga ulat ng kita at kung paano lumakad ng may danggal sa harap ng mataas na lipunan. Ang kanyang dating baluktot na likod, dahil sa mabigat na trabaho sa kusina, ay dahan-dahang naituwid ng kanyang bagong determinasyon. Sa kabila ng marangyang buhay, ang pinakamalaking pagbabago sa puso ni Nerissa
ay ang pagmamahal na kanyang natanggap. Tuwing gabi pagkatapos ng kanyang mahabang pag-aaral, madalas siyang dinalaw ni Don Hector sa silid-aklatan. Huwag mong biglain ang iyong sarili na rin. Ang banayad na paalala ng kanyang lolo habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang yaman ng mga arambulo ay kailanman hindi magiging sapat kung mawawala ang iyong kalusugan. Ibinabalik ko sa iyo ang pangalang na rin upang simulan ang iyong bagong buhay, ngunit ikaw pa rin ang aking mahal na apo. Ngumiti si Narain at dahan-dahang inihanda ang isang tasang mainit na tsokolate para sa matanda. Ito ay sarili niyang recipe na ginawa sa paraang tapat at puno ng pag-aalaga. Salamat, Lolo! Ang bulong ni Narain habang inilalagay ang tasa sa harap nito. Gusto ko pong matuto para hindi na muling may mang-api sa pamilya natin. Ngunit kahit magkaroon ako ng buong world, hinding-hindi ko malilimutan ang turo ng aking ina na manatiling mapagkumbaba. Uminom si Don Hector ng tsokolate at tumango ng may labis na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Isang araw, binuksan ni Narain ang telebisyon sa kanyang silid at nakita ang isang ulat tungkol sa isang gulo sa isang mamahaling butik. Doon ay nakita niya si Clara na nakikipag-away sa sales associate dahil sa isang limitadong edisyon ng bag, habang si Dante ay pilit na nagbabayad gamit ang hiram na credit card mula sa mga mapanganib na loan shark. Ang balita ay naglalarawan sa kanila bilang mga taong naghahangad ng karangyaan kahit walang kakayahang magbayad. Napakalaki ng kanilang kumpiyansa na makukuha ang seguro, ang malamig na sabi ni Narain sa kanyang sarili habang pinapatay ang telebisyon. Ipinatawag ni Narain ang kanyang abogadong si Attorney Santos upang talakayin ang mga legal na dokumento. Nabili na ba natin ang lahat ng promissory notes ni Dante mula sa mga loan sharks? Ang tanong ni Narain gamit ang formal at matatag na pananalita. Yes, Miss Narain, ang sagot ng abogado. Unti-unti na nating hawak ang kanilang mga utang. Sa oras na mag-default sila sa susunod na buwan, maaari na nating bawiin ang kanilang mga ari-arian bilang kolateral. Habang sinusuri ni Narain ang mga papeles na mga utang ni Dante, may isang dokumento na kumuha ng kanyang pansin. Ito ay isang lumang titulo ng lupa ng bahay na kasalukuyang tinitirhan ni Dante at Minda. Nanlaki ang mga mata ni Narain nang makita ang pangalan ng orihinal na may-ari sa ilalim ng papel Maria Arambulo ang kanyang namatay na ina. Natuklasan niya na bago siya pakasalan ni Dante, ang lupaing iyon ay ninakaw ng pamilya ni Dante sa pamamagitan ng pamemeke ng pirma ng kanyang ina noong ito ay may sakit pa. Ninanakaw na nila ang sa amin bago pa man ako pumasok sa kanilang buhi. Ang nanginginig na bulong ni Narain habang hinahawakan ang titulo ng lupa na may pangalan ng kanyang ina. Hindi lang buhay ko ang kinuha nila, kundi pati ang natitirang pamana ng aking ina. Ang mamahaling restaurant sa gitna ng Makati ay nagliliwanag sa karangyaan. Sa loob ng silid, nakaupo si Dante kasama si Clara. Masayang kumakain ng mga imported na pagkain at umiinom ng mamahaling alak. Ginamit ni Dante ang huling bahagi ng perang nakuha niya mula sa isang mapanganib na loan shark upang mapasaya si Clara. Dante, iyan ang gusto ko sa'yo, ang masayang sabi ni Clara habang pinapakita ang kanyang bagong hikaw sa ilalim ng ilaw. Kapag nakuha na natin ang seguro, linggo-linggo tayong kakain sa lugar na ito. Oo naman, Clara, ang sagot ni Dante habang pilit na pinapawi ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa hindi pa rin lumalabas na pera ng seguro. Habang humihigop ng alak si Dante, napatingin siya sa labas ng malaking bintana ng restaurant. Isang marangyang itim na limousine ang huminto sa tapat ng gusali. Isang babaeng may pambihirang ganda at suot ang isang mamahaling puting kasuotan ang dahan-dahang lumabas mula sa gusali at pumasok sa kotse. Natigilan si Dante. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanlamig nang makita ang profile ng mukha ng babae, ang tangos ng ilong, ang hubog ng labi at ang marangal na tindig. Ito ay walang iba kundi si Nerissa. Nerissa, ang nanginginig na bulong ni Dante, muntik nang mabitawan ang kanyang baso sa lamesa. Dante, anong problema mo? Ang naiiritang tanong ni Clara. Sino ba ang tinitingnan mo dyan sa labas? Hindi sumagot si Dante. Tumayo siya at mabilis na tumakbo palabas ng restaur. Iniwan si Clara na nagtataka sa loob. Tinahak niya ang daan patungo sa kalsada. Ngunit bago pa man siya makalapit ang marang,
Yang limousine ay mabilis nang umalis at nawala sa gitna ng madilim na gabi ng lungsod. Naiwan si Dante sa gitna ng malamig na hangin ng ing-inig ang kanyang buong katawan habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa takot. Hindi maaari. Patay na si Nerissa. Nakita ko siyang lumubog sa dagat ang paulit-ulit na bulong ng kanyang naguguluhang isip. Sa loob ng limousine nakaupo si Narine nang may buong kapanatagan. Mula sa salamin sa gilid ng kotse, malinaw niya nakikita ang nanginginig na anino ni Dante na nakatayo sa tapat ng restaur. Ang mukhang nakakita ng multo. Dahan-dahang tiningnan ni Narine ang kanyang sariling mga daliring dati ay nanginginig sa takot sa bawat sigaw ni Dante. Ngunit na yon ay matatag tahimik at walang kahit anong takot. Maganda ka, Dante! Ang banayad na bulong ni Narine sa hangin habang pinapanood ang papalayong anino ng lalaking nagkanulo sa kanya. Ito pa lamang ang simula ng iyong gabi. Nang bumalik si Dante sa restaura, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa loan shark. Ang boses sa kabilang linya ay mabigat at puno ng banta. Mr. Dante, kapag hindi mo nabayaran ang kalahating milyong utang mo sa susunod na linggo, kukunin namin ang bahay ninyo. Huwag mo kaming subukan. Samantala sa loob ng opisina ng pamilya Arambolo, tinawag ni Narine ang kanyang abogado. Bilin mo ang lahat ng kanilang utang mula sa loan sharks, Attorney Santos, ang utos ni Narine. Gusto ko na ako ang maging nag-iisang may hawak ng kanilang kapalaran. Kinabukasan sa loob ng lumang bahay ni Minda, biglang tumunog ang lumang telpo no sa ibabaw ng lamesa sa sala. Ang tunog ng kampana nito ay tila isang babalas sa gitna ng katahimikan ng bahay. Sinagot ito ni Minda nang may pagkainip. Hello, sino ito? Ang tanong ni Minda. Isang formal na boses ng isang kinatawan ng isang malaking kumpanya ang sumagot sa kabilang linya. Magandang araw, Mrs. Minda. Tumatawag kami upang mag-alok na bilhin ang inyong bahay at lupa sa halagang 5 milyong piso. Interesado po ba kayo? Nanlaki ang mga mata ni Minda sa labis na tuwa, hindi alam na ang tawag na iyon ay ang unang hakbang upang hilahin sila patungo sa pinakamalalim na hukay ng kanilang sariling kasakiman. Sa loob ng kanilang maliit na sala nakaupo sina Dante at Minda sa tapat ng isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana si Ginoong Cruz, ang kinatawan ng kumpanyang lihim na pagmamay-ari ni Narine. May inilatag itong isang makapal na kontrata sa lamesa upang simulan ang kanilang pakikipag-ugnayan. Gusto nung aming kumpanya na bilhin ang inyong bahay at mag-alok ng isang business partnership. Ang paliwanag ni Ginoong Cruz nang may propesyonal na ngiti. Magbibigay kami ng paunang 3 milyong piso, ngunit kailangan naming hawakan ng titulo ng inyong lupa bilang collateral habang inaayos ang kontrata. Nang marinarig ang salitang 3 milyong piso nagkatinginan sina Minda at Dante nang may matinding kasakiman. Ang kanilang mga mata ay tila kumislap sa anino ng pera. Nang walang anumang pag-aalinlangan, agad na kinuha ni Dante ang pluma. Sige, pirmahan na natin yan. Ang mabilis na sabi ni Dante habang hindi na binabasa ang mga maliliit na letra sa ilalim ng papel, mga letrang nagsasaad na sa oras na magkaroon ng anumang kaso ng pandaraya ang pamilya, ang ari-arian ay otomatikong mapupunta sa kumpanya nang walang anumang bayad. Napakadaling paraan para magkapera, ang bulong ni Minda habang nakangiti ng malawak hinahawakan ang kanyang mga daliri na tila nagbibilang na ng mga tumpok ng pera. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na naglahon nang pumasok si Clara sa bahay at makita ang check sa ibabaw ng lamesa. Dante, akin na ang checking yan? Ang sigaw ni Clara habang sinusubukang hablutin ang papel mula sa kamay ni Minda. Ipinangako mo sa akin na bibili tayo ng bagong kotse ngayong linggo? Sawang-sawa na akong sumakay sa lumang tricycle. Aba, Clara, ang singhal ni Minda. Hinila pabalik ang check ng may lakas. Ako ang nanay rito. Ako ang dapat maghawak ng pera para sa pamilya natin. Napakagastos mo. Wala ka pang naitutulong sa bahay na ito. Nagsimulang mag-away ang dalawang babae, nagsisigawan at nagmumurahan sa gitna ng sala. Habang si Dante ay walang magawa, kundi hawakan ang kanyang ulo sa gitna ng gulo. Malayo sa kaguluhan ng lumang bahay, pumunta si Narine sa isang tahimik na klinika sa labas ng bayan. Doon ay nakaupo si Manang Fe
naghihintay para sa kanyang pagsusuri sa puso. Dahan-dahang lumapit si Narine at umupo sa tabi ng matanda. Nang makita ni Manang Fe ang kanyang mukha, pumatak ang mga luha nito sa labis na pagkagulat at tuwa. "Nerissa? Ikaw nga ba yan, anak ko?" Ang nang-inginig na bulong ni Manang Fe. Dahan-dahang hinahawakan ni Narain ang kulubot at magaspang na kamay ng matanda pinipiga ito ng may banayad na pagmamahal. "Opo, Manang Fe," ang bulong ni Narain. Ang kanyang boses ay puno ng init ng tunay na pagmamahal. "Huwag na po kayong mag-alala sa mga gamot ninyo. Ako na po ang bahala sa lahat. Ipinangako ko po sa inyo na magiging maayos din ang lahat sa buhay natin." Pagkatapos ng kanyang pagbisita, hinarap ni Narine ang kanyang abogado sa labas ng klinika upang alamin ang iba pang detalye. "Miss Narine, may natuklasan pa kami," ang ulat ni Attorney Santos. "Ginamit ni Dante ang pangalan ng iyong namatay na ina bilang co-maker sa iba pa niyang mga lihim na utang upang makakuha ng karagdagang pautang mula sa ibang mga bangko." Nanigas ang mukha ni Narine. Ang huling patak ng kanyang awa para kay Dante ay tuluyan ang naglaho sa kanyang puso. Kinabukasan, isang formal na abiso mula sa korte ang ipinadala sa bahay ni Dante. Nang buksan ito ni Dante, nakita niya ang opisyal na selyo ng korte sa ibabaw ng sobre. Ang insurance company sa tulong ng mga ebiden yung ipinadala ng pamilya Arambulo ay formal nang naghain ng kasong fraud at attempted homicide laban sa kanya. Nabitawan ni Dante ang papel habang ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Sino ang nagpadala ng larawan? At paano nalaman ng seguro ang tungkol sa gabi sa dagat? Ang mga tanong na yon ay nagsimulang gumapang sa kanyang isip, tulad ng mga uod sa dilim, habang nakatitig sa pulang selyo ng korte. Ang bulwagan ng marangyang 5 bituing hotel ay nagliliwanag sa ginto at kristal. Ang musika ay marahan at marangal, habang ang mga kilalang tao mula sa mataas na lipunan ay nag-uusap-usap ng may formalidad. Sa gitna ng karamihan, nakatayo sina Dante at Clara. Gumamit sila ng isang peking imbitasyon na binili sa mataas na halaga, umaasang makakahanap ng isang mayamang mamumuhunan na magliligtas sa kanila mula sa mga utang. Nakasuot si Clara ng isang pulang kasuotan na labis ang kintab, habang si Dante ay panayang ayos sa kanyang hiram na Amerikana. "Dante, siguraduhin mo na. Makakakuha tayo ng investor dito." Ang bulong ni Clara habang pilit na pinapakita ang kanyang peking ngiti. "Ito na lang ang pagkakataon natin bago tayo kunin ng mga pulis." Biglang huminto ang musika at ang mga ilaw ay tumuon sa malaking entablado sa gitna ng bulwagan. Lumakad paakyat si Don Hector Arambulo. Ang kanyang mukha ay puno ng matatag na danggal. Hawak niya ang mikropono habang ang buong silid ay natahimik sa paggalang. "Mga kaibigan at kasosyo sa negosyo," ang panimula ni Don Hector. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong bulwagan. "Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang kaisa-isang tagapagmana ng aking pamilya. Ang aking apo na matagal nang nawala, ngunit ngayon ay nagbalik na upang pamunuan ang ating imperyo, si Narine Arambulo." Mula sa itaas ng malaking hagdanan dahan-dahang, bumaba si Narine. Ang kanyang puting kasuotan, na gawa sa mamahaling sutla, ay tila sumusunod sa bawat marangal niyang hakbang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at sa kanyang leeg ay kumikinang ang gintong kwintas ng pamilya Arambulo. Napatitig si Dante sa hagdanan. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na parang yelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat habang nakikita ang mukha ng babaeng itinulak niya sa dagat. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, nabitawan niya ang baso ng alak na kanyang hawak. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay sumugat sa malamyos na musika ng bulwagan. "Nerissa." Ang basag na tinig ni Dante halos hindi lumabas mula sa kanyang tuyong lalamunan. Dahan-dahang lumapit si Narain sa kinaroroonan ni Dante at Clara. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan at kapanatagan. Huminto siya sa tapat ng dalawa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang napakalalamig na kawalan ng pakialam. "Maggang gabi,"
Ang bati ni Naren ang kanyang boses ay formal at melodious. Nasisiyahan ba kayo sa aming pagtitipon? Ikaw, Ang nauutal na sabi ni Dante, sinusubukang hawakan ang kamay nito. Ngunit agad siyang hinarangan ng mga bodyguards ni Naren. Nerissa, buhay ka paano? Huwag ka na magpanggap. Ang biglang sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay pumailan lang sa tahimik na bulwagan, nakakaakit ng pansin ng lahat ng mga bisita. Ikaw si Nerissa, isang mahirap na tindera ng kakanin Don Hector, niloloko kayo ng babaeng ito. Siya ay isang impostora. Tumingin ang mga bisita kay Clara nang may matinding pandidiri dahil sa kanyang kawalan ng asal at mababang uri ng pananalita sa harap ng maraming tao. Sino ba ang babaeng yan? Ang bulong ng isang mayaman na ginang sa tabi. Napakabastos ng ugali. Paano nakapasok ang ganyang uri ng tao sa pagtitipon ng pamilya Arambulo? Lumapit si Don Hector at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Naren, ipinapakita sa lahat na si Naren ay may buong proteksyon at pagmamahal ng pamilya Arambulo. Ang aking apo ay hindi kailanman magiging katulad ng mga taong walang pinag-aralan na pumasok dito ng walang imbitasyon. Ang malamig na deklarasyon ni Don Hector. Seguridad ilabas ang mga taong ito. Huwag ninyong hayaang madumihan ang aking bulwagan. mabilis na lumapit ang 4 na malalaking bouncer at hinawakan sa braso sina Dante at Clara upang kaladkarin sila palabas ng pinto, habang si Clara ay patuloy na sumisigaw at nagwawala sa kahihiyan. Sa loob ng kanilang lumang kotse sa labas ng hotel, hysterical na hinawakan ni Dante ang manibela. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis ng matinding takot habang nakatingin kay Clara na umiiyak sa galit at kahihiyan. Buhay si Nerissa, Clara! Ang hysterical na sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan at panginginig. Buhay siya! At hawak niya ang buong kapangyarihan ng pamilya Arambulo. Pabagsak tayo, Clara. Pabagsak tayo sa impyerno. Kinabukasan tumayo si Dante sa labas ng dambuhalang gusali ng Arambulo Corporation. Nais niyang pumasok upang harapin si Naren at patunayan na siya ang kanyang asawa upang makahingi ng tulong. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, 3 malalaking bouncer at si Attorney Santos ang humarang sa kanya ng may malamig na muka. Mr. Dante, wala kayong appointment, ang malamig na sabi ng abogado sa formal na pananalita. At kung magpapatuloy kayo sa panggugulo sa aming CEO, gagamitin namin ang restraining order na inihanda ng aming legal team laban sa inyo upang ipakulong kayo. Umalis na kayo. Naiwan si Dante sa gilid ng kalsada, napapahiya at walang magawa kundi kagatin ang kanyang sariling labis sa gitna ng galit habang pinapanood ang mga tao sa paligid na nakatingin sa kanya. Sa loob ng kanilang bahay, ang ingay ng sigawan ay yumanig sa mga lumang dingding. Nag-aaway ng physical sina Clara at Minda dahil sa huling pera na natitira sa ibabaw ng lamesa. Ikaw ang may kasalanan nito, matandang kulubot, ang sigaw ni Clara habang hinahatak ang buhok ni Minda. Kung hindi dahil sa kasakiman mo sa pera ng siguro, hindi kami aabot sa ganito. Ngayon ay hinahanap na tayo ng mga pulis dahil sa fraud. Aba, ikaw ang ahas na pumasok sa pamilya namin? Ang ganti ni Minda habang sinasampal ang braso ni Clara. Kung hindi ka nang hingi ng mamahaling bag at kotse, hindi sana napilitan si Dante na gawin yon kay Nerissa. Napaupo si Dante sa sahig nang pumasok siya sa bahay at makita ang 2 babaeng nag-aaway tulad ng mga hayop sa gitna ng sala. Walang magawa, kundi umiyak sa kawalan ng pag-asa. Sa labas ng eskinita, ang kapaligiran ay napuno ng saya. Dumating ang malaking truck ng Arambulo Foundation upang mamahagi ng mga pagkain, bigas at tulong para sa mga mahihirap na pamilya sa barangay. Ang lahat ng kapitbahay ay pumila ng may ngiti ng pasasalamat. Ngunit ang truck ay tahasang dumaan sa tapat ng bahay ni Minda nang hindi man lang humihinto o nag-iiwan ng kahit isang butil ng bigas. Tingnan mo nga naman! Ang bulong ng isang kapitbahay habang nakatingin sa nakasarang pinto ni Minda. Napakasama kasi ng ugali nila kay Nerissa noong una.
Ngayon, ang totoong pamilya pala ni Nerissa ang nagbibigay ng tulong sa atin habang sila ay baon sa utang at kahihiyan. Sa ilalim ng init ng araw, ang mga bata sa lumang barangay ay masayang nagtatawanan habang kumakain ng tsokolating ice cream na ipinamahagi ng charity team ni Narin. Ang kanilang maliliit na muka ay puno ng tamis at kagalakan, isang kagalakan na matagal nang ipinagkait sa kanila ng hirap ng buhay. Pinagmasdan ni Narin ang tagpong ito mula sa loob ng kanyang kotse na nakaparada, sa malayo nararamdaman ng banay, at naligaya sa kanyang puso sa kabila ng dusa. Nang gabi ring yon, hindi makatulog si Dante. Sa kanyang panaginip, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Nerissa habang lumulubog sa dagat, ang mga kamay nito ay tila umaabot upang hilahin siya pababa sa kadiliman. Nagising si Dante na basang-basa ng pawis at sumisigaw sa takot. Upang mapawi ang kanyang takot, kinuha niya ang isang bote ng alak at ininom ito ng diretsyo hanggang sa mawalan ng malay sa sahig ng sala. Kinabukasan, isang formal na kinatawan ng bangko kasama ang 2 pulis ang dumating sa kanilang pintuan. May hawak silang isang malaking dokumento na may pulang selyo. Ipinaskil ng kinatawan ang isang malaking papel sa mismong kahoy ng pinto ng kanilang bahay. Ito ay isang formal na paunawa ng foreclosure. Duhe sa paggamit ng mga pekeng dokumento ng inyong pamilya para isang laang ari-ariang ito, formal na po namin kinukuha ang bahay na ito sa ngalan ng bangko. Ang deklarasyon ng opisyal sa harap ni Minda at Dante. Napatitig si Minda sa papel habang nanginginig ang buondor katawan. Sa ibabaw nito ay may nakasulat na malaking pulang salita, foreclosed. Ang kanilang tanging silungan ay tuluyan ng nakuha mula sa kanila dahil sa kanilang sariling pandaraya at kasalanan. Isang maulap na umaga ang sumalubong sa eskinita. 2 sasakyan ng pulis at isang malaking truck ng kargamento ang huminto sa tapat ng bahay ni Minda. Kasama nila ang sheriff ng korte na may hawak na opisyal na eviction order na inisyu sa ilalim ng pangalan ng Arambulo Corporation. Ipinatutupad po namin ang utos ng korte, ang malakas na pahayag ng sheriff habang kinakalampag ang pintuan. Lahat ng nakatira rito ay kailangang lumabas sa loob ng 10 minuto. Ang ari-ariang ito ay formal ng pagmamay-ari ng Arambulo Corporation. Nagmukhang baliw si Minda habang lumalabas ng bahay nakatapis lamang ng lumang duster at nagsisisigaw sa galit at takot. Mga walang hiya kayo. Bahay ko ito. Hindi ninyo pwedeng kunin ito sa akin. Ang hysterical na sigaw ni Minda habang sinusubukang hawakan ng pinto. Ngunit mabilis siyang inilayo ng 2 pulis. Nagsimulang ilabas ng mga manggagawa ang kanilang mga luma at sirang kasangkapan, mga basag na silya, lumang kotsyon at mga duming gamit, at inilapag ang mga ito sa basang kalsada. Ang buong kapitbahayan ay lumabas sa kani-kanilang tahanan nakatitig at nag-uusap-usap sa matinding kahihiyan ng pamilya ni Dante. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na lumabas si Clara sa likod ng bahay habang bitbit ang isang malaking bag na naglalaman ng mga ninakaw niyang alahas ni Minda at ang natitirang pera. Ngunit bago pa man siya makalayo sa eskine, 2 nakatagong pulis ang humarang sa kanya. Clara Santos, inaresto ka sa kasong qualified theft at estafa batay sa reklamang inihain laban sa iyo, ang malamig na sabi ng pulis habang mabilis na pinarangalan ang kanyang mga kamay ng bakal na posas. Dante? Tulungan mo ako, Dante. Ang sigaw ni Clara habang pilit na pumipiglas, ngunit itinulak siya ng mga pulis papasok sa loob ng sasakyan ng walang awa. Isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng bahay. Dahan-dahang bumaba ang maitim na salamin ng bintana sa likod. Doon ay nakaupo si Narin, nakasuot ng malinis na kasuotang kulay ginto, maganda at walang kahit anong bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Nang makita ni Minda ang mukha ni Narin sa loob ng kotse, napasinghap siya sa matinding gulat. Ang babaeng itinuring niyang alipin. Ang babaeng pilit niyang pinakain ng panis na pagkain ay siya palang may-ari ng kumpanyang nagpalaya sa kanila. Mabilis na gumapang si Minda sa basangkal, sa ang kanyang mga tuhod at duster ay nabalutan ng maduming putik. Nerissa? Apo, patawarin mo ako, ang hagulgol ni Minda habang nakatinggala sa bintana ng kotse. Patawarin mo ang biyanan mo. Saan kami titira?
Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Tumingin si Narine sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang galit, walang pot, kundi isang napakalalim na kawalan ng awa, ang pinakamabalasik na uri ng katarungan. Bago umalis ang kotse, tumingin si Narine sa gilid ng bakuran. Doon ay nakakita siya ng isang maliit na pasong may tanim na sampagita. Isang halamang itinanim ng kanyang namatay na ina noong siya ay bata pa. At pilit niyang inalagaan noong nakatira pa siya sa bahay na yon. Bumaba ang abogado ni Narine mula sa kotse maingat na kinuha ang paso ng sampagita at inilagay ito sa tabi ni Narine sa loob ng marangyang kotse. Tinitigan ni Narine ang maliliit na puting bulaklak na nararamdaman ang pagbabalik ng danggal ng kanyang ina na matagal nang ninakaw ng pamilyang iyon. Lumabas si Dante mula sa gilid ng eskinita. Ang kanyang damit ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Nang makita niya ang kotse ni Narine, mabilis siyang lumapit at bagsak tuhod na lumuhod sa maduming putik sa tabi ng gulong ng kotse. "Nerissa, patawarin mo ako, patawarin mo ako!" ang hagulgol ni Dante habang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa pinto ng kotse. Ang putik mula sa kanyang mga tuhod ay kumalat sa pintuan. "Mali ang ginawa ko. Mahal pa rin kita, Nerissa." Tumingin si Narine sa lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili. Ngunit na yon ay nakaluhod sa putik sa harap niya isang taong tuluyan nang nawala ng danggal dahil sa sarili niyang kasakiman. Nakatitig si Narine sa lalaking nakaluhod sa putik sa labas ng kanyang bintana. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bahagya. Si Dante, na basang-basa ng luha at putik ang mukha at mga kamay, ay pilit na umaabot sa pinto ng kotse. "Nerissa? Pakinggan mo ako." Ang pagmamakaawa ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at pagnanais na makaligtas. "Pinagsisisihan ko ang lahat. Natuto na ako. Ibalik mo na ang lumang buhay natin, pakiusap." Tumingin si Narine sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong anino ng dating takot o pag-iging sunod-sunuran. Ang Nerissa na inabuso ninyo, ang Nerissa na pinagtrabaho ninyo na parang alipin at ang Nerissa na itinulak mo sa dagat para sa pera, ay matagal nang namatay sa gabing yon, Dante, at malamig at matatag na pahayag ni Narine. "Ako si Narine Arambulo at wala na akong anumang obligasyon sa iyo." Bumaba si Attorney Santos mula sa front seat at iniharap ang isang makapal na folder kay Dante habang nakaluhod pa rin ito sa putik. "Mr. Dante, hawak na ng Arambulo Corporation ang lahat ng inyong promissory notes mula sa bangko at loan sharks," ang pormal na paliwanag ng abogado. "At batay sa bagong ebidensya mula sa insurance company at sa testimonya ng mga saksi pormal nang binuksan muli ng pambansang pulisya ang kasong attempted homicide at insurance fraud laban sa iyo." "Ngunit pamilya tayo," ang hysterical na sigaw ni Dante habang nakaturo kay Marine. "May utang na loob ka sa amin. Inaruga ka ng nanay ko noong wala kang mapuntahan." Singkit na tinitigan ng abogado si Dante nang may matinding kawalan ng paggalang. "Utang na loob," ang malamig na ganti ng abogado. "Ayon sa aming talaan, nang pananalapi ang bawat sentimong ginastos sa pamilya mo sa loob ng 5 taon ay nanggaling sa pagtitinda ni Nerissa mula madaling araw hanggang gabi. Bayad na siya sa inyo ng higit pa sa sapat. Kayo ang may utang sa kanya. Utang ng buhay at danggal." Habang nakikinig sa mga salita ng abogado, isang solong patak ng luha ang dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Narine. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pamamaalam sa nakaraan. Dahan-dahan niyang pinunas ang luha, gamit ang kanyang daliri ipinangako sa sarili na ito na ang huling luhang iukol niya para sa lalaking nagganulo sa kanya. 2 pulis ang mabilis na lumapit at hinawakan ang mga braso ni Dante mula sa pagkakaluhod sa putik. Isinara ng pulis ang bakal na posas sa kanyang mga pulso sa harap ng buong barangay na nanonood at nag-uusap-usap sa kanyang kahihiyan. "Pitawan ninyo ako, Nerissa, Nerissa!" ang histerika nga sigaw ni Dante habang hinitak siya ng mga pulis patungo sa mobile car. Nang ilakad ng mga pulis si Dante, napatingin siya sa kabilang sasakyan ng pulis na nakaparada sa eskinita. Doon ay nakita niya si Clara na umiiyak at nakaposas din habang nakatitig sa kanya nang may matinding galit at sisi. Dahan-dahang itinaas ni Narine ang bintana ng kanyang kotse.
Ang banayad na tunog ng paitaas na bintana ay tila pormal na nagsara ng pinto ng kanyang nakaraan. Iniwan si Dante at ang pamilya nito sa gitna ng dilim at kahihiyan ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa loob ng mataas na silid ng pambansang korte, nakaupo ang 3 akusado sa bench na mga nakapusa si Dante, si Minda at si Clara. Ang kapaligiran ay mabigat sa pormalidad at tensyon. Sa harap ng hukom, iniharap ng piskal ang mga ebiden. Siya ang mga peking record ng siguro, ang resibo ng diamanteng singsing, ang ulat ng kapitan ng barko na nagpapatunay na walang anumang bagyo sa gabi ng aksidente at ang larawan ni Dante habang itinutulak si Nerissa sa dagat. Dahil sa matinding takot sa hatol, nagsimulang mag-away ang 3 akusado sa harap ng hukom. Your Honor, si Minda ang nag-isip ng lahat, ang sigaw ni Clara habang nakaturo kay Minda. Siya ang nag-utos kay Dante na patayin si Nerissa para sa siguro sinungaling ka ahas, ang ganti ni Minda, nagwawala sa kaning upuan. Ikaw ang humingi ng pera. Ikaw ang gumawa ng paraan para mabaon sa utang ang anak ko. Manahimik kayong dalawa, ang hysterical na sigaw ni Dante. Kayo ang sumira sa buhay ko. Ang pagpukpok ng kahoy na martilyo ng hukom sa mesa ay nagpaatras sa kaguluhan ng 3, ipinapaalala ang kabanalan ng batas sa loob ng silid. Umakyat si Manang Fe sa witness stand. Sa kanyang mahina ngunit tapat na boses, isinalaysay niya ang lahat ng kanyang nakita sa loob ng 5 taon. Your Honor, ang simula ni Manang Fe habang nakatingin sa hukom. Nakita ko kung paano magtrabaho si Nerissa mula madaling araw hanggang gabi. Siya ang nagpakain sa pamilyang yon. Ngunit binibigyan lamang siya ng panis na pagkain at mumunting mura. Si Nerissa ay isang anghel na inabuso ng mga taong walang puso. Tumayo ang hukom at inihayag ang formal na desisyon ng korte. Patay sa lahat ng ebidensya at testimony, anang mga saksi kinikilala ng korteng ito na guilty si Dante Santos sa kasong attempted homicide at insurance fraud. Siya ay hinahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si Minda Santos at Clara Perez ay guilty bilang mga kasabwat at hinahatulan ng 12 taong pagkabilanggo. Lumabas si Narin sa bulwagan ng korte nang may mataas na no at malinis na danggal. Sa labas ng pinto, nandoon si Manang Fay. Dahan-dahang lumapit si Narin at bahagyang yuminukod sa matanda, isang pagpapakita ng matinding paggalang at pasasalamat sa tanging taong nagtanggol sa kanya nung wala siyang kahit ano. Pagkahapon ding iyon, pumarada ang kotse ni Narin sa tapat ng dating bahay ni Minda. Kasama niya ang isang grupo ng mga inhinyero at isang malaking backhoe. Pumasok si Narin sa loob ng silid kung saan siya nagdusa ng maraming taon. Tumingin si Narin sa mga inhinyero ng may matatag na boses. Gibain ninyo ang bawat pader ng bahay na ito, ang utos ni Narin. Ayokong may matira kahit isang bakas ng dusa at kasalanan sa lupaing ito. Ang tunog ng unang malakas na pukpok ng bakal sa lumang pader ay yumanig sa buong eskinita pormal na nagwakas sa lumang tahanan ng kasalanan. Sa ibabaw ng patag, na lupain kung saan dating nakatayo ang bahay ng dusa mabilis na itinayo ang mga pundasyon ng isang bagong gusali. Ipinag-utos ni Narin ang pagpapatayo ng Nerissa's Haven, isang modernong community center at kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga batang mahihirap sa barangay. Ang bawat pader na itinayo ay may layuning magbigay ng pag-asa sa mga taong nawala ng boses. Sa tulong ng pamilya Arambulo, naglaan si Don Hector ng 50 milyong piso bilang pondo ng foundation na pamamahalaan mismo ni Narin. Apo, ang sabi ni Don Hector, habang pinagmamasdan ang plano ng gusali sa kanyang opisina. Ang pinakamagandang paraan ng paghiganti sa masamang nakaraan ay ang paglian ng magandang kinabukasan para sa iba. Ipinagmamalaki kita. Binisita ni Narin ang tahimik na sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang tunay na ina. Inilapag niya ang isang bouquet ng mga puting rosas sa ibabaw ng marangal na puntod. Ina, ang bulong ni Narin habang hinahawakan ang malamig na marmol ng lapida. Nakuha ko na po ang katarungan para sa ating dalawa. Ligtas na po ako sa piling ng ating pamilya at hindi ko na kailanman hahayaang may lumapastangan muli sa ating pangalan. Isang araw nakatanggap si Ray ng ulat mula sa kanyang abogado.
Si Minda ay nagkaroon ng matinding sakit sa puso sa loob ng bilangguan dahil sa matinding kahihiyan at pagnanais na makahingi ng tawad kay Narine. Gusto kanyang makita, Miss Narine? Ang sabi ng abogado. Umingi siya ng tulong para sa kanyang gamot sa ospital ng kulungan. Tumingin si Narine sa binta at nararamdaman ang kalmadong tibok ng kanyang puso. Ipadala ninyo ang pinakamahusay na doktor at bayaran ang kanyang mga gamot sa ospital ng bilangguan, ang utos ni Narine. Ngunit sabihin ninyo sa kanya na hindi na ako pupunta upang makipagkita. Ang aking kabutihan ay para sa kanyang kalusugan, ngunit ang aking kawalan ng presensya ay para sa aking sariling kapayapaan. Sa hapon ng araw na iyon, pumasok si Narine sa bakuran ng ginagawang community center. Lumuhod siya sa malambot na lupa at maingat na itinanim ang isang maliit na halaman ng puno ng mangga. Dahan-dahan niyang itinabon ang lupa sa mga ugat nito habang ang araw ay nagbibigay ng maamong liwanag sa kanyang mukha, isang simbolo ng buhay na muling sumisibol mula sa basag na lupa. Nang bumalik si Narine sa kanyang kotse, inabot sa kanya ng kanyang driver ang isang formal na sobre na nanggaling sa pambansang bilangguan. Sa loob nito ay may isang sulat na nakatupi sa tatlo, isang sulat na isinulat ng nanginginig na kamay ni Dante mula sa loob ng kanyang selda. Nakatala doon ang isang huling pakiusap na rin. Pakiusap, dalawin mo ako ng kahit 5 minuto lang. May isang huling lihim ako na kailangang sabihin sa'yo bago ako mamatay sa lugar na ito. Hinawakan ni Narine ang tupi ng sulat habang nakatitig sa mga salita ng lalaking minsang pumutol sa kanyang buhay. Sa loob ng malamig na silid ng pambansang bilangguan, nakaupo si Narine sa tapat ng makapal na glass partition. Sa kabilang bahagi ng salamin, dahan-dahang pumasok si Dante, nakasuot ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo payat at may malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Narine, nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang lumang telpono ng bisitahan. Inangat ni Narine ang telpono at ipinatong sa kanyang tainga. Narine? Salamat pumunta ka. Ang hagulgol ni Dante, ang kanyang boses ay pinalalakas ng nakakabit na speaker sa salamin. Ang lihim na gusto kong sabihin sa'yo ay ang katotohanang hindi ako kailanman naging masaya noong wala ka. Na-realize ko na sa loob ng selda na ito, ikaw lang ang tanging taong totoong nagmahal sa akin. Pinagsisisihan ko ang gabing yan sa dagat na rin. Patawarin mo ako, pakiusap. Tumingin si Narine sa kanya nang may buong kalma at dangal. Wala nang galit sa kanyang boses, kundi isang napakagandang linaw ng pag-iisip. Hindi mo ako minahal, Dante. Ang banayad. Ngunit matatag na sagot ni Narine sa kanyang pananalita. Minahal mo lang ang mga sakripisyo ko para sa'yo. Minahal mo lang ang katotohanang may isang taong handang magpakagutom para lang makakain ka. Ngunit ang pag-ibig ay hindi pang aabuso. Huminto si Narine at tumitig sa mga mata ni Dante. Pinapatawad na kita, Dante. Ang pagpapatuloy ni Narine. Pinapatawad kita hindi dahil nararapat ka sa patawad, kundi dahil nararapat ako sa kapayapaan. Pinapakawalan ko na ang lahat ng galit sa aking puso upang maging malaya na ako sa iyo magpakailanman. Ibinaba ni Narine ang telepono sa lalagyan nito. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang eleganteng kasuotan at tumalikod ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa kabilang bahagi ng salamin, pilit na pinupukpok ni Dante ang salamin, habang sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit ang tunog ng kanyang hagulgol ay nanatiling nakakulong sa loob ng kanyang sariling selda. Lumabas si Narine sa dambuhalang pintuan ng bilangguan patungo sa liwanag ng umaga. Huminto siya sa gitna ng daan at huminga ng malalim ng sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kumpletong kawalan ng tinik sa kanyang dibdib. Ang bigat ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng araw. Sa tabi ng kotse, nakatayo si Don Hector na kang-iti ng may matinding pagmamahal habang nakabukas ang mga bisig upang yakapin ang kanyang apo. Kinabukasan, ang buong bayan ay naghanda para sa grand opening ng Nerissa's Haven. Ang mga bulaklak pulang laso at mga banner ng pasasalamat ay nakasabit sa buong kalsada. Sa ibabaw ng isang velvet tray,
Sa harap ng gitnang pinto ng bagong gusali, nakapatong ang isang gintong gunting para sa ribbon-cutting ceremony. Ang buong komunidad kasama si Manang Fe at ang mga kababaihang tinulungan ni Narine ay naghihintay sa pagdating ng babaeng naging simbolo ng katatagan at pag-asa. Ang araw ng grand opening ng Nerissa's Haven ay napuno ng liwanag at kagalakan. Ang buong komunidad, ang mga opisyal ng bayan at ang pamilya Arambulo ay nagtipon-tipon sa harap ng bagong gusali upang ipagdiwang ang bagong simula. Umakyat si Narine sa entablado, nakasuot ng simpleng puting kasuotan na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at danggal. Kinuha niya ang mikropono at tiningnan ang mga kababaihang nakatayo sa kanyang harap ng may buong pagmamahal. Ang lugar na ito ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Ang panimula ni Narine, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Ito ay itinayo mula sa mga natitirang piraso ng isang basag na puso. Sa lahat ng kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan, nais kong sabihin sa inyo, ang inyong kahapon ay hindi ang inyong hangganan. May karapatan kayong lumaya, may karapatan kayong mahalin ng tapat, at may kakayahan kayong magsimula muli. Ang buong komunidad ay nagpalakpakan ng may labis na kaligayahan at luha sa mga mata. Lumapit si Don Hector sa entablado at marahang niyakap ang kanyang apo sa harap ng lahat ng tao. Ikaw ang pinakamagandang biyaya sa aking buhay na rin, ang bulong ng matanda habang pinitik ang isang patak ng luha ng kagalakan sa kanyang mata. Sa mga sumunod na buwan, ang Nerissa's Haven ay naging kanlungan ng daan-daang pamilya. Ang mga kababaihan ay natutong magkaroon ng sariling pangkabuhayan habang ang mga bata ay nakapag-aral ng lebre sa tulong ng foundation. Nakarating din ang balita sa bayan na sina Dante at Clara ay patuloy na nagdurusa sa magkahiwalay na pambansang bilangguan dahil sa kasalangang kanilang ginawa. Si Minda naman, sa tulong ng mga madre sa pasilidad ng ospital ng kulungan, ay unti-unting natututong humingi ng patawad sa Diyos at magpakumbaba sa kanyang natitirang mga araw. Sa gabi ng periodiko, nagkaroon ng isang hapunan sa mansyon ng mga Arambulo. Sa gitna ng marangyang hapagkainan, hindi inilagay ni Narine si Manang Fe sa malayo. Mismong si Narine ang maggalang na umalalay sa matanda patungo sa pangunahing upuan sa tabi ni Don Hector at ipinaghanda ito ng pagkain tulad ng ginagawa niya nung araw. Ipinakita niya sa lahat na kahit taglay na niya ang pinakamataas na yaman ang kanyang puso, ay mananatiling tapat at mapagkumbaba. Bago matapos ang araw, pumunta si Narine sa tabing dagat, kung saan siya halos mamatay nung unang panahon. Ngunit ngayon ang dagat ay hindi na madilim at nakatatakot. Ang mga alon ay banayad at maamo habang humahalik sa pampang. Pinagmasdan ni Narine ang paglubog ng araw na nagpapakita ng magandang kulay ng rosas at ginto sa kalangitan. Nakaniti siyang huminga ng hangin ng gabi, handa na para sa anumang bukas na darating ng may buong katatagan kalayaan at pag-ibig sa kanyang puso. Ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng luhang pumatak sa ating nakaraan, kundi sa kung paano natin ginagamit ang mga basag na piraso ng ating puso upang magtayo ng isang mas matatag na tahanan. Pinatawad ni Nerissa si Dante at ang pamilya nito hindi dahil sa karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil napag-isipan niyang ang pot ay isang mabigat na kadena na nagtatali sa biktima sa kanyang mananalakay. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, tuluyan niyang pinalaya ang kanyang sarili mula sa dilim ng kahapon. Sa piling ng kanyang tunay na pamilya kay Don Hector at sa buong komunidad na kanyang pinaglingkuran na hanap ni Narine ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang kanyang araw-araw na buhay ay hindi na puno ng takot o pagnanais na masiyahan ang mga taong walang pagmamahal sa kanya. Sa halip ito ay napuno ng init ng tunay na pagmamalasakit at danggal na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng sinuman. Ang araw na iniiwan ng kanyang biyahe sa Dusa ay isang maliwanag na liwanag para sa bawat kababaihang nakikinig sa kanyang kwento. Ang pagiging mabuting asawa o anak ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa pang-aabuso. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang paggalang at pagpapahalaga sa sariling halaga. Kapag ang pinto ng pagmamahal ay pinalitan ng pinto ng pagtataksil, may karapatan ang bawat taong lumakad, palabas patungo sa liwanag ng sariling katarungan at pagbabago.
Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa dalampasigan, nakatayo si Narain sa balkona. Hinang mansyon ng mga Arambulo, hawak ang gintong kwintas na iniwan ng kanyang ina. Ang hangin mula sa dagat ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok, nagdadala ng amoy ng mga bulaklak ng sampagwita mula sa bakuran. Wala na ang takot, wala na ang sakit, at wala na ang lumang Nerissa na nagdusa. Ang natitira na lamang ay si Narain Arambulo, isang babaeng nagtagumpay sa dilim, naging gabay ng pag-asa para sa marami at natutong magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng liwanag ng isang bagong umaga,